Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Sa labit man ang mga problema nyo, tawagin nyo lang kami at lagi kaming handang solusyonan yan. Dahil pag may issue, wag nang palakihin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, ang kapitbahay niyong laging mapagkakatiwalaan, Alex Calleja. Sila naman ang mga kapitbahay natin laging may say sa mga issue, ang ating mga sausawero at sausawera dito sa studio. Sila naman ang mga kapitbahay nating lagi tayong pro-protectan, ang magmaring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Sila naman ang kapitbahay na laging may first aid kit, ang ating medical personnel from Medic 1. At siyempre, sila naman ang mga kapitbahay nating laging maasahan, ang mga binibigay na words of wisdom, yan sina the beautiful Attorney Lorna Capunan. The debonair Dr. Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, Tagapayo! Heto na ang president ng homeowners na laging ready tumulong, ang Queen Mother, it's Mama Bonggacious, Mama Carla Estrada! Yes, yes! Hi! Good morning, good morning! Good morning, Trio Tagapayo! Okay, eto na, wag na nating patagalin pa ang kwento ng nanggagalaiti sa galit. Ang isang ginang. Ako! Nalooban kasi daw ang kanilang bahay, ang ninakaw, wire ng kuryente nila. Ako! Wire! Ang sigaw niya, knock knock! Who's there? Wire! Wire who? Wire, 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 Delilah! Yeah. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy Jordan, hayop ka talaga. Lahat perwisyo ka talaga sa amin. Buisit ka, magnanakaw ka. Lahat, pati wire ko, ikakabitan na lang ako ng ilaw. Hindi ako makabitan ng dahil sa'yo. Buisit ka talaga. Ngayon, hinaharap kita sa barangay. Ayaw mo lumawas. Ngayon, dito tayo sa face-to-face maghaharap. Kasama natin ngayong umaga dito sa studio si Pearly. Ano itong nangyayari sa mga nakawan sa inyong lugar, Ate Pearly? Tulog po kasi ako noon, ma'am. Kasi galing po ako sa pagtitinda, puyat po ako. Tulog ka sa bahay? Opo. Okay. Nagising po ako ng umaga. Pag silip ko po, wala na po yung wire. Nawawala na po. Madaling araw, wire ng ano? Marami Wire kasing po wire ng kuryente na magpapakabit po sana ako ng wire. Kawat ng kuryente? Opo, ng ilaw. Bakit nandoon ba yun habang nang matagal na, habang ikaw ay doon nakatira? Tapos biglang isang madaling araw, pagising mo, nawala. Opo. Okay. Anong nangyari? Sino Yun nga- nagnakaw? Yun nga po, nagsisigaw po ako nung umaga na yon. Nung pagkasigaw ko po, lumabas po yung kapitbahay ko at nagsabi po sa akin na si Jordan nga raw po ang kumuha. Nakita niya raw po doon sa loob ng bahay ko na andun daw po siya at lumabas. Okay, so teka, linawin lang natin, spare ng wire ng kuryente. Magpapagawa Ito, raw siya ng ano eh, magpapagawa siya kaya meron siyang wire. Magpapagawa siya. Yung parang nakaganon pa sana. Oo, di ba, no? Tama, nakahanda pa lang, no? Ang galing na ispatan agad nung, ano, no? Nung kukuha ni Mating. So, sinabi si Jordan ang kumuha. Opo. Sino itong Jordan na ito? Yun po yung kapitbahay po namin. Na isa pa. Ang nagsabi sa'yo, yung kapitbahay mong Opo. isa. Okay, ano nangyari? Yun nga po, pinuntahan ko po siya sa computeran at doon ko po siya pinagdadaldalan. Sinabi ko po,
Jordan, nasaan na yung wire? Huwag ka nang magkaila dahil may nakakita sa'yo. So talagang nasita mo ng Ginanon ko po. bongga-bongga. Diretso na po yun. Ito ba yung unang beses na nanakawan ka ng mga ganyan? Opo, yun lang po ang una. Kasi ano po talaga siya, ganun po talaga ang pagkakaano Oo. niya. Pero alam mo, Ate Pearly, mahirap mambintang, no? Pero gaano ka 100% na totoo yung sinasabi ng kapitbahay mo? Kasi po talagang record na rin po siya sa barangay eh. Ganun po ang ginagawa niya. Hindi pa rin siya, Hindi pa rin siya rason para idiin natin ang tao. Record, kailangan natin ng ebidensya. Wala ba kayong CCTV? Wala po eh. So, anong ginawa mo? Pinabarangay mo ba? Pinabarangay ko po siya. Okay, so anong sabi na sa barangay? Nagdi-deny pa po rin siya na hindi raw po siya kumuha. Tapos, inano ko po siya, sinama ko po yung nakakita sa kanya sa barangay. Yan dapat. Pagkasama ko po, yun nga po, tinuturo din po talaga si Jordan na kumuha. Dahil siya po daw talaga nakitang dun sa bahay ko na pumasok ng madaling araw, 2:00 po. Agoy, Ginoo. Tawagin muna natin ang kapitbahay na nakakita umano sa nagnanakaw ng wire. Nene, pasok! Nene, nakita mo ba talaga na si Jordan ang kumuha ng wire? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo, face to face! Nene, ilang porsyento na sigurado kang si Jordan yung nakita mong nagnakaw ng wire? Kasi po... Ilang porsyento? Nagdako rin po kasi sa akin siya ng Ilang cellphone. porsyento? Mga 20 po. 20% Ay, 100 lang? po. 100%. Okay. Dahil may experience na rin siya sa'yo. Opo. Yung cellphone po kasi niya, yung cellphone ko nakapatong lang sa drawer. Ngayon, umalis kami ng bahay, naka-charge yun. Parang nasalisihan lang po kami niya. Ngayon sabi ko, wala naman po akong ibang inaano ko. Talagang siya lang yung taong nakatayo doon. Kaya nasabi ko, 2 beses po yun. Yung nakaraang buwan po, tsaka yung bago ko pong biling cellphone. Okay, etong wire naman ni Pearly, ikaw yung nakakita ulit. Opo. Paano? Nung bandang 2:00 po naman ng araw lumabas ako, nakita ko siyang pumasok. Ngayon tumayo ako dun sa gilid. Nakita ko siyang pumasok, lumabas. Hindi ko lang po alam kung siguro sa likod niya, na may sa likod ng t-shirt niya, may nakaano siya doon. Hindi ko lang po sigurado kung wire po yun. Okay, dikit-dikit ba yung bahay nyo? Hindi naman. Dikit-dikit naman po, parang ano lang po, dikit-dikit po. Oh, pero 2:00 sa madaling araw? Kasi yung dito bakit po- ka nasa labas? Ako po, galing po kasi ako nung trabaho, sa gulayan po kasi ako ng palengke. Ngayon So, kasi kaya ko siya madaling inaano, 2 beses niya na ako ninakawan. Kaya nasasabi kong siya talaga ang ano, pero hindi ko ano kung sa wire. Kasi yung likod ng t-shirt niya may nakaumbok lang. Ba't normal bang ginagawa ni Jordan yan? Opo, Hindi, ibig opo. sabihin, normal ba sa inyo na si Jordan ay pumunta sa, halimbawa, sa lugar ni Ate Pearly? Ibig sabihin, anong gagawin ni Jordan para pumunta dun sa pinto o whatever ni Nanay Pearly? Wala naman, di siya ganon. Nanay Pearly, hindi po siya, si Jordan po hindi niyo bisita, gumaganon, hindi po yan. Hindi po. Oh. Pumasok po talaga siya sa loob ng bahay ko. Ano pong karapatan niyang pumasok sa loob ng bahay ko? Yun. Yung tinatanong ko. Alam nyo kasi yung lugar ninyo kung ganyan na palaging may nawawalan, dapat nagpakabit na kayo ng CCTV. 'Di ba? Pero titignan natin dahil baka naman tama kayo at maaring mali rin kayo. Kasi puro ganun lang yung sinasabi nyo. Nakita mong may something sa likod, wala daling i-deny. Kasi sa akin po, kaya ako naman nasabi yung sa kupong cellphone, binayaran niya yon ng kalahati. Ngayon, kaya yung isa ko pang cellphone, profile po yung anak ko doon. Pilit kong kukunin sa kanya yon. Sabi ko, importante yun sa akin. Ngayon, sabi niya, wala na po. Di ba? So may pag-amin sa'yo at saka yung tumanggap siya na binayaran mo siya ng Opo, kalahati. yung una ngayon po pangalawa, hindi na pa siya sa akin. Hindi niya na ibabalik Hindi niya na pa. talaga naibalik na. Opo, yung pangalawa. Naku, marami palang maipapaliwanag itong si Jordan, pero katulad ng lagi natin ginagawa dito, kailangan bigyan natin siya ng chance magsalita. Mamaya, Kuya Alex, tanungin na muna natin ang ating mga sausawero at sausawera sa kanilang mga opinyon. Dahil... Sausawa na! Mga sausawera, ano ang una mong gagawin pag nakita mong
nilolooban ng bahay ng kaibigan mo. A. Sisigaw at kukuhanin ng atensyon ng mga kapitbahay para tulungan kung hulihin ang magnanakaw. B. Kukuhanin ng video ang magnanakaw para ipakita sa barangay. C. Deadma. Baka ako pa ang isunod na biktima ng magnanakaw. Ban! Boto na! Go! Yan, 3 choices yan ha. Yan, sisitahin, bibidyohan, or dededmahin. Ganun lang kasimple. Ang nanalo, nako, ito talagang usong-uso ngayon, Mama Carla. 100%. Siyempre, bibidyohan. Bibidyohan ko dahil pag in-upload ko sa Facebook, kikita pa ako pag nag-viral. Yan. Bibidyohan, 89% at 11% nasisitahin. So, Mama Carla, ang nanalo po sa botohan natin ngayon sa usawa na ay ang bibidyohan. Back to you, Mama Carla. Nako, ayan. Siya naman ang nanay ng pinagbibintangan na nagnakaw daw ng wire ni Ate Pearly. Nanay Ruth, pasok. Sinungaling kayo? Namumulot ng basura ang anak ko. Paano masabi Bago namumulot ng kangkong. Huwag yung pagbibintangan. Sinungaling. Dahil yung anak mo, nanganakaw din. Namumulot ng basura, Alam mo namumulot na. ng kangkong. Alam mo na, Hindi ganun magnanakaw, ginagawa hindi ng lang anak anak mo mo. magnanakaw, kundi ikaw lang Wala anak mo kasi magnanakaw ka ka. talagang ina, talagang konsentidor Oo. ka. Magbabalik ang... Face to face! Harapin mo, face to face. Aling Ruth, sigurado ka bang hindi si Jordan ang tinutukoy nilang nagnakaw ng wire? Opo, hindi si Jordan pong kumuha po. Bakit niyo po masasabi bilang ina ay hindi niyo naman kinukonsinti, ano? So, ipagtanggol niyo sa inyong pagkakakilala sa anak ninyo. Bakit niyo nasabi hindi? Yun kasi magnanakaw. Nanakaw yung anak ko. Namumulot ng kangkong, mamabasura. Dahil umuwi, nagdadala ang pagkain. Paano po yun mo sinasabi talaga. na nangyari na daw kay Ate Nene? Kinuha yung cellphone. Binayaran niyo yung kalate, di ba? Maraming magnanakaw sa ano natin. Paano ko masabi binayaran niyo sa akin ng kalate? Yung sa kupang cellphone. Dahil Wala. natatakot siya makulong. Naka-profile yung Talagang anak ko pagkain. doon. Ayaw niya makulong kasi walang maghanap buhay sa amin. Alam nyo, naiintindihan natin ang damdamin ng isang ina, no? Pero titignan natin, ano, paano nga ba, hanggang saan ba pwede nating ipagtanggol ang ating anak para sa ikabubuti rin niya? Ano ba ang trabaho ni Jordan? Nag-deliver po ng kangkong sa palengke. Nagde-deliver ng kangkong sa palengke. Oo, Ilang tapos taon na ba naman, siya? Pagkatapos niya, pag umuwi, namumulot ng basura, ng kalakal. Namumulot din siya ng basura, Bibenta sa junk kalakal. Ilang taon na ba itong si Jordan? Magka-30 na po. Ilan ho ba anak ninyo? Walo po, So, pang ilang siya? bunso. Okay. Hindi daw ito yung unang pagkakataon na nireklamo yung anak ninyo. Apo. So ano ba ang nangyayari talaga? Mayroon ka bang gustong sabihin sa amin? Bakit nagkakaganito? Kasi hindi naman pwedeng reklamo ng reklamo yung mga tao nang walang Kasi dahilan. po, ang alam ko po, namumulot siya ng basura, ng kalakal. Tapos nangunguha siya ng kangkong, dinideliver niya po sa palengke. Pag uwi niya, nagdadala siya ng pagkain sa amin kasi siya lang naghanap buhay sa amin. Pero nalalaman mo na pinatatawag sa barangay, may nagrereklamong Nene, may nagrereklamong Pearl. Opo, alam ko po nagreklamo sa barangay. Pero pinagsasabihan ko naman siya, huwag kang maggagalaw ng mga sa kapitbahay natin kasi nakakahiya. O so parang inaamin nyo ba na naniniwala kang siya ay nagnanakaw? Kasi po siya nakakaano sa barangay po eh. Sa barangay. Oo. Magkano ba ang nawawala, Ate Pearl, na Binili wire? ko po kasi talaga ng wire na yun 2,000 po yun. Tanungin muna natin si Attorney Kapunan, ano, kung ano nga ba ang reklamong pwedeng isampa laban kay Jordan sakaling mapatunayan na siya talaga yung nangunguha or kumuha ng wire. Pag kinuha yung wire na yan, ang pwedeng isampa ay theft. Pero ang theft depende sa halaga ng ninakaw at may imprisonment yan, ha. Merong kulong tsaka merong bayad ng penalty. So siguro inamin ba niya? O wala ba tayong ebidensya dito? Or inaamin ni Ruth? Ruth, inamin mo para sa anak mo? Hindi ko po inaamin po. Basta pinagtawag sa barangay sa kanya,
Siyempre, anong gagawin namin? Saan sa makukulong siya po? Hinulugan na lang namin. Ayaw rin namin naman sa makulong po dahil wala naman nagharap buhay sa amin. Oo. Nung tinanong sa barangay, inamin niya. Inamin niya na lang po para hindi siya makukulong. Natatakot siya makulong, walang maghanap buhay sa amin. So napilitan lang, sinasabi niya? Ang sinasabi mo ay napilitan. O, kung napilitan yan, coercion yon, grave coercion. Dapat merong ibang ebidensya. Kasi kung napilit ang admission ng krimen, hindi tatanggapin yan sa korte, hindi makukulong ang anak ninyo. Pero yung 2,000 na yan, medyo mabigat, no? Ngayon, idadagdag ko lang, hindi pwedeng gawin ang history. Kunyari, sabihin mo, maraming nananakaw sa barangay natin, ano? Or ninakaw niya dati, no? Hindi pwedeng gamitin na ebidensya ang past behavior or history ng isang tao kasi laging presumption of innocence, hindi presumption of guilt. Hindi pwedeng sabihin, nagnanakaw yon, di siya na, di ba? May nawawala dito, siya na. Hindi pwedeng ganon. Hindi naman, meron ring karapatan ng isang Jordan na tinatawag na presumption of innocence. So, kuha tayo ng ebidensya, ha? Kasi kung pinilit yung admission na yan, hindi po tatanggapin ng korte yan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Narito na ang lalaking pinagbibintangan na nagnakaw ng wire ni Aling Pearly. Jordan, pasok! Kapal ang mga mukha nyo. Hindi yan magnanakaw. Namamasura lang yan. Namumulot yan ng basura para ibibinta. Yung anak mo ay nakita ko nagnakaw eh. Ng wire. Paano sabihin ako? Oh, nga. Ngayon magtuturo ka. Hihinayin mo kasi ang anak mo. Bakit kung papakulong mo ito? Sino ang papakain sa amin? Diretsahang tanong, Jordan, ikaw ba ang nagnakaw ng wire ni Ate Pearly? Hindi po. Kasi Hindi ang sagot ni Jordan. Malalaman natin ang buong kwento sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Jordan, ang sabi mo hindi. Hindi ikaw ang nagnakaw ng mga wire ni Pearly. Pero bakit ito ay paulit-ulit na pagbibintang sa'yo? Kasi po, yung araw na po yung alas 10 po ng daling araw, dapat po ako sa may bahay. Yung anak niya, nagpabuhat ng tubig, nilagay ko daw sa loob. Ngayon binuhat ko, paglabas ko, wala po akong dala. Yung anak niya, pagdating ng kumbagaan, may dala na pong wire, may nakita po 2 tao. Sinungaling ka, pinagitgitan mo. Kahit bahay rin po nakita Ito may na 2 nga, tao. ano, binabaliktad mo eh. Sinungaling ka, may Totoo dala ba akong na papel. nakuha mo yung cellphone ni Nene noon? Matagal na, ilang buwan na. Akin rin po galing yun, sabi ko, ipalaro mo yun sa... Binigay mo, binili ko yan sa'yo ng 400. Alam mo kung saan galing yun. Yung una ko cellphone naka-profile yung anak kong bunso. Nawala yun, di ba? Nakalaga sa drawer lang yun. Binayaran ko Sinungaling rin ka yun, kasi talaga eh. Okay, may kasunduan po sila attorney sa barangay. Date, May 20, 2024, for blatter. Dumulog sa himpilan. Oh, ayun naman yun, yung pumunta ka po. Hindi umano ninakaw ni Jordan ang electric wire na nagalaga ng 2,000 piso. Pero Jordan, ikaw ba ay nandito nung sa barangay na to? Opo, umating po ako niyan. Bakit ang kasulatan ay sinabit ni Ate Pearly na hindi naman si Jordan ang kumuha? Hindi po Sinabi ako niya po kumuha kasi niyan. natatakot makulong. Kasi ako lang po sinabi na... Kasunduan, Ako lang po kumuha dapat yun. nagkaroon ng kasunduan sa himpilan. No, Traso, nangako si Jordan na babayaran niya ang halaga ng electric wire sa halagang 2,000, 2,000 piso na ako si Jordan. Nabibigay siya tuwing linggo, 300. Pumayag siya ng hulugan. Bakit ka pumayag ng hulugan? Wala po kakainin yung magulang ko, sabi pamangkin ko po. Hindi, bakit ka pumayag ng hulugan? Ang pagpayag mo ba, ang pagpayag ba niya, attorney, Ano po? ay parang pag-amin na rin? Tutuluyan po kasi, tutuluyan po ako makulong. Pag hindi ko po Oo, tutuluyan kang makulong, ayaw mo. Ayaw ko po. Eh bakit ka pumayag na sa kasulatan? Wala naman din nakalagay doon na ikaw ang kumuha. Ang nakalagay lang doon ay pumayag ka lang, attorney, na magbibigay siya. Naintindihan mo ba yung pinipirmahan mo? Kukulong po siya kasi ng barangay.
Sa tingin mo ba, Jordan, uling tanong, ikaw ang kumuha, hindi? Hindi po. Bakit mo pinipilit na anak ni Pearly? Kasi meron din po nakita sa akin dalawang tao. Yung kapitbahay rin po namin. Okay. Dapat pinapunta rin yung kapitbahay. Ang nawawalang wire daw, kulay po si daw. Sinungaling ka, gumawa-gawa ka talaga ng alibay. Lahat na lang ginawa mo. Pero sa bandang huli, umamin ka dun sa barangay. Kasi kaya ka ngayon namin na kasi natakot ako kung walang nagagawa. Ayan na, may pinirmahan ka. May kasunduan. Oo, kasi yung pinirmahan niya, walang pag-amin. Ang sinabi lang niya, magbibigay siya. Ewan ko, basta si attorney ang kaya niya yan. Mamaya papaliwanag Di namin kinakampihan si Jordan. Walang dapat kampihan dito. Pero doon tayo sa kung ano yung batas na ipapaliwanag ni Attorney Lorna mamaya. Okay? Sige. Kuya Alex, ano na kaya ang masasabi ng mga sausawero at sausawera? Sausawan na! Yon, sausawan na! Mga sausawero, sausawera, kung ikaw si Ruth, ano ang gagawin mo pag nalaman mong nagnanakaw ang anak mo? A. Isusuplong siya sa mga otoridad. B. Maipag-areglo sa ninakawan niya at babayaran ng ninakaw niya para hindi siya makulong. Or C. Itatago sa mga pinagnakawan niya at sa mga otoridad. Boto na! O A. Isusumbong. B. Babayaran. Or C. Kukonsintihin. Yun lang yun. Okay. Botohan na. Sino gusto magpaliwanag tayo ng sagot? Ano pangalan mo? Juby. Juby, ikaw ba'y nakaranas na ng nakawan? Opo. Anong experience mo sa nakawan? Tigas nga ng mukha nung nagnakaw. Ayaw aminin eh. Oh. Kahit kitang-kita na sa CCTV, nagdi-deny pa. Ayan. Ikaw, anong sagot mo dun sa tatlo natin choices? Isusuplong, maipag-areglo at babayaran, o itatago at kukonsintihin pa? Susuplong para mabigyan ng leksyon. Yun. Simple-simple. Isusuplong. Maraming salamat, Juby. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Ate Juby. And Kuya Alex, abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, naku, napaka-importanting pakinggan natin ngayon ang ating trio tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Alam niyo itong kasong to talagang si attorney talaga ang dapat maging chairman dito. Kasi ang sa akin dito, sa bawat isang akusado, ang pagkakaalam ko lang sa batas natin, ay kinakailangan merong ebidensya tayo, dokumento na magpapatunay at magdidiin na siya talaga ang nagnakaw. Hindi po pwedeng yung kabako lang, yung hinala ko lang. Kailangan merong ebidensya talaga na solid na magpapatunay na nakita niya, susumpaan niya na siya ang nagnakaw talaga. So far, wala pa akong makita. Pero ang isang bagay lang na nagpapakaba ng aking damdamin, yung pinirmahan nitong si Jordan na siya ay magbabayad ng 300 pesos a month. Rather a week. I'm sorry. Kasi doon sa bagay na yun, at tinatanong ko sa sarili ko, Nanay Ruth, may abogado ba na nagpaliwanag sa kanya kung ano yung pinipirmahan niya? Alam ba niya yung pinipirmahan niya na in a way, parang mapapalagay siya doon sa guilty na posisyon dahil magbabayad siya doon sa bagay na hindi ko ninakaw. Ang isang katanungan, sa isang naghihirap at ako lamang ang inaasahan ng pamilya, mapupuwersa akong pumirma para hindi ako makulong at hindi maapektuhan ng pamilya ko. See? Yun ngayon ang dapat na tingnan ng ating mata ng batas. Ganun pa man, Aling Ruth, ang sa akin po bilang isang magulang din, kung maraming nagre-reklamo sa anak natin, medyo masakit yun. Kasi nagiging problema sa lipunan yung ating anak. Panahon na siguro para pag-aralan natin ano ang mga nirereklamo, ano ang pagkukulang ko, ano ang kulang sa formation sa paglaki ng aking anak, paggabay ko sa kanya. Hindi po katwiran ang mahirap lang tayo.
no? Dahil ang mga bata lumalaki yan kasama natin. Sa ating mga magulang, tayo po ang maghuhubog sa pagkatao ng mga anak natin. Pag marami nang nagrereklamo, hindi ko sinasabing guilty, pero baka may problema po, no? So, ito ay para sa mga magulang din na nanonood sa atin. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin ngayon si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, ang pagnanakaw ay nagiging isang uri ito ng behavior. Ang tawag dito ay pwedeng antisocial behavior dahil kasi may mga pagkakataon na hindi tayo magsasabi ng totoo, hindi tayo nagigilty, na parang hindi tayo nakokonsensya sa pagkuha ng mga bagay-bagay. Pero sa akin, ito lang, para sabihin natin na ano ba ang dapat. Kaya may kinuha ka, hindi pa pwedeng sabihin na pag nagnakaw ka, i-justify mo. Di ba sinasabi nga, the end does not justify the means. Yung parang, nagnakaw ako ng mansanas kasi yung anak ko gutom na gutom. Nagnakaw pa rin ako. So, hindi ko pa pwedeng sabihin na kasi kailangan kumain yung pamilya ko kasi mamamatay kami sa gutom. Ang pinupunto dito, may ugali ka pa rin o may ginawa kang hindi maganda. Siguro kung pagkakataon nito na talagang may pangyayaring pagnanakaw, sana maiayos siya. Dahil kasi pangit na magiging ganun ang rason natin. Mas maganda na ipinapakita natin na kahit sa kahirapan, magpapakahirap ako, makabili lang ako ng pagkain sa pamilya ko. Yun ang mas maganda eh. Kahit na sabihin mo simpleng pansit na puro Mickey lang yan, ang sarap-sarap kainin yon dahil sa malinis na paraan na kain mo. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Pakinggan nating muli si Attorney Lorna Capunan. Maraming salamat, Mama Carl. Alam mo, sa justice system natin, ang unang-una, bago dumating sa korte, talagang hindi tinatanggap ng korte pag hindi dumaan sa barangay. So, dapat nalalaman ng barangay ang tamang procedure. Pag may nagrereklamo ng ganyan, pakikinggan ng complainant, pero dahil may tinatawag tayong due process, dapat bigyan ng pagkakataon ang inaakusa ng complainant. Dito, parang ang nangyari sa kasulatan na to, wala namang admission, hindi pwedeng sabihin, inamin niya kasi sabi niya magbabayad siya. Ang nakalagay lang dito, sabi niya magbabayad siya. Pero hindi natin alam kung bakit. Siguro natakot na, sabi nga ni Mami Ruth, natakot na baka makulong at wala ng breadwinner, wala nang magpapakain sa pamilya niya. So, inamin na lang niya. Maraming ganyan. Lalo na ngayon, naririnig natin yung mga drug cases, ang daming nagko-confess kasi trinithreaten. Ang tawag doon, grave coercion, abuse or authority or grave threat ng barangay official. Ha? Ngayon, sa ebidensya naman, so, merong pagkakataon na dapat magbigay ng defense. Hindi natin narinig, Jordan, hindi narinig ng barangay yung sinasabi ni Jordan ngayon na hindi siya. At ang palagay niya, anak mo mismo, Pearly. Kasi nakita niya, pakinggan nga natin, Jordan, ngayon, nakita mo, hindi, paliwanag mo. Ano po, sabi po ng kapitbahay namin, nagigit-igit po ako sa mga kapitbahay namin, yung anak niya daw may dalang wire na kulay puti. Nabit-bit-bit-bit. Okay. Hindi natin sinasabing anak niyong nagnakaw. Ang sinasabi lang natin, dapat binigyan ng pagkakataon si Jordan na ikwento niya yung nakita niya mismo na anak mo. Okay? Tawag dyan due process. Bakit? Ngayon, nene, nakita mo, sabi mo, nakita ko siya 2:00 ng umaga. Kung meron na kayong history na sinasabi mong nagnakaw sa iyo, sana pinansin mo yan. Pinansin mo siya. Sabihin mo sana, ang nangyari dyan, Oy, Jordan, anong ginagawa mo dito 2:00 ng umaga? Bakit kang galing sa bahay ni Pearly? Sana. Si Pearly naman, sabi mo, ang daming nananakaw dito at tabi-tabi ang mga bahay nyo. Sana din, hindi makakalabas-pasok ang isang tao ganong kaaga ganong oras ng umaga.
Kung may nawawala sa barangay ninyo, di gawin yung ilock nyo yung pinto o lagyan nyo ng gate, ganon. Kasi ang tawag doon contributory negligence, no? Hindi tayo dito sa face-to-face nagsasabi kung sino ang guilty or hindi. Pinapaalala lang natin na ang mga karapatan nating lahat, ha? Lalong-lalo na ang karapatan ng isang Jordan na sana naman may presumption of innocence, ha? Hindi yung presumption of guilt. Kasi respeto lang yan. Human beings tayo lahat. Human rights natin yan. Pakinggan na natin ang desisyon ng ating mga bisita. Ano ba ang masasabi nila? Unahin natin si Jordan. Anong gusto mong sabihin, Jordan? Sana po, wag naman nila ako pagbintangan. Hindi lang nila alam masaat sa akin yun. Ano po? Pero kung kailangan mong tumulong dun sa mga kapitbahay na nagtuturo naman sa iba, kailangan makipag-cooperate ka. This time, kailangan mong mapatunayan na hindi ikaw para malinis ang pangalan mo. Kung hindi, habang buhay mong bitbit yun na ang tingin sa'yo ng mga tao, walang mahirapan ka makakuha ng trabaho, walang magtatiwala sa'yo. Ilaban mo kung talagang sinasabi mong hindi. Ngayon, kung sa tingin mo ay natatakot ka lang, umamin at lahat, magbago na tayo. Diba? Kasi wala kang pupuntahan dyan. Ate Pearly, ano naman ang gusto mong sabihin? Wala lang po. Kasi gusto ko lang po, wag na siya na pong padaan-daan dun sa harapan ng bahay namin. Saan ba? May iba pa ba siyang daan dapat? Meron po, sa likod po bahay nila, dun po sa ano eh. Yung amin dito po pag ganun eh. Bakit yan ang pakiusap mo? Bakit hindi ang pakiusap mo ay sana bayaran na lang, ilaban mo na siya talaga nagnakaw? Meron na bang doubt sa puso mo na baka sakaling hindi siya, Ate Pearly? Hindi po, binabayaran niya po talaga yun, Ma'am Carla. Kasi nagbabayad na rin naman na siya. Bakit binabayaran niya sa'yo kung hindi naman ikaw yung kumuha? Kasi wala pong mag-ano sa nanay ko po eh. Didiin kay papakulong ka. Kaya ginawa ko po yung ganun. Ayun ang tamang para maano ko lang po yung kailangan mo yan mapatunayan. Kundi paulit-ulit kang ganyan ikaw ang pagbibintangan. Diba? Tanungin naman natin si Nanay. Anong gusto mong sabihin, Nay? Hindi lang kay na Ate Pearly, lalong-lalo na sa inyong anak. Hindi man po yung pinapakita sa akin kung magbibinta siya po kaya hindi ko alam. Yung wire lang po ang nalaman ko nga, pinibintangan niya kumuha ng wire. Pero pinagkatanong ko yun kung saan nagbibinta ng wire to, walang umamin. Ang nagsabi ng kapitbahay ko dalawa, ang anak niya ang nakita may wire dala. Ano naman ang mensahe mo kay Jordan para matapos na yung pagbibinta? Nasasabihan ko siya, huwag kang mag-ano sa kapitbahay dahil nakakahiya. Okay na yung nangunguha ka ng kangkong, nangangalakal ka, mas magaganda pa yun. Marangal ka. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Mama Carla, madali lang naman manghuli ng magnanakaw. Pag nasa presinto, ipa-describe mo. Pag nakita ba yung magnanakaw? Opo, anong description? Pangit po yung magnanakaw. Pag may nagreklamo doon sa magnanakaw na, hindi ako pangit ha, huli yun. Kaya ilang kadali, dapat yan talaga i-describe nyo na matindi para pag nasaktan siya, aamin yun na, hindi ako pangit ha. Yan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman, ano man ang nangyari ngayon, isa lang ang punto natin. Mali ang magnakaw. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!